Halos dumoble ang presyo ng gulay mula sa Benguet at Baguio. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Ining, umaasa naman ng Department of Agriculture na babalik sa normal ang presyo kapag naayos na ang mga kalsada roon. Pakibalita tayo kay Maki Pulido. Ramdam agad ang epekto ng bagyo sa presyo ng maraming gulay at ilang isda. Kaya mga gulay na kailangan para magluto ng chop suey, doble ang taas presyo kung galing Benguet. Ang repolyo halimbawa na bago bumagyo ay nasa 60 pesos, ngayon 120. Ang carrots dating 60 pesos, ngayon 120. 60 pesos dati ang cauliflower, ngayon 180. Doble ang taas sa presyo ng bell pepper mula sa dating 120, ngayon ay 240. Doble pati beans mula 40, ngayon 80. Higit sa doble ang broccoli, 120 pesos dati, ngayon 300. Ang sayote, 15 dati, ngayon naabot sa 70 pesos. Marami raw na bulok na celery kaya ang dating presyong 80 pesos, ngayon ay 240 na. Yung mga sasakyan na dapat isang diretso lang kung saan-saan sila umiikot, kaya tumaas. Kasi yung kagaya, syempre gasolina. Kaya si Lourdes Cervales na may maliit na karinderya, titipirin muna raw ang pangsahog na gulay sa mga binibenta niyang ulam. Tinipid na lang. Kumakain sa amin mga tricycle driver, mga jeepney driver, mga kapitbahay, balot. Pag tinaasan na, talo ka din. Ang mga isdang hango sa mga fish pen tulad ng bangus, hindi gumalaw ang presyo. Nasa 100 pesos pa rin kada kilo. Bumaba pa nga ang kada kilo ng tilapia, 90 na mula 110. Ang nagmahal ay isdang hango sa dagat tulad ng galunggong. Mula 120, ngayon 140 pesos. Hindi makapunta sa dagat yung mga magdaragat. Shortage ang huli, no? Bali walang mahuli, ganon. Kung kagaya niya malamig, pumapailalim ang mga isda niyan eh. Umaasa ang Department of Agriculture na babalik sa normal ang presyo ng gulay matapos ang isang linggo. Ito'y kung maayos na ang mga highway na naapektuhan ng bagyo tulad ng Hanselma Highway na dinaraanan ng mga magsasaka sa Benguet para makarating ng Baguio City pati Quezon, isa sa mga highway na umuugnay sa Baguio at Manila. Maki Pulido, GMA News.